Palaisipan pa rin ngayon kung sino talaga ang nagbigay ng go signal sa PNP Special Action Force sa kanilang pagpunta sa Mama Sapano, Maguindanao para maghain ng arrest warrant sa dalawang bigating terorista. Hindi kasi malinaw ang sagot ng Pangulo ng tanungin matapos ang kanyang talumpati kagabi. Pero sa isang artikulo naman ng Manila Standard Today, lumalabas na ang suspendidong direktor ng PNP na si Alan Purisima ang nagmamando at may basbas umano mismo ng Pangulo. Narito ang report. Alas 6:30 kagabi, humarap sa sambayang Pilipino si Pangulo Aquino para magpaliwanag tungkol sa madugong engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao noong linggo, kung saan 44 na miyembro ng PNP Special Action Force ang nasawi. Sa kanyang talumpati, dinipensahan niya ang naging aksyon ng mga pulis na tumutupad lang daw sa kanilang mga tungkulin. Lilinawin ko lang po, kapag may warrant laban sa isang tao, bawat alagad ng batas ay tungkuling ipatupad ito. Kaya nga po, dati pa, marami na mga operasyon para madakip o subukan madakip sina Marwan at Usman. Lumalabas din na alam ng Pangulong tungkol sa pag-aresto sa mga target na sina Marwan at Basit Usman bago pa ito ikasa. Makailang beses pa nga raw niyang idiniin na kailangan ang masusing koordinasyon dito. Sa mga briefing na ibinigay sa akin ng PNP ukol sa continuing operation labang kina Marwan at Usman, makailang ulit kong idiniin ang pangangailangan ng tama, sapat at napapanahong koordinasyon. Sa paulit-ulit kong pagpapaalala, ang sinagot po sa akin ng Direktor ng Special Action Force, yes sir. Ang sabi lang niya, kailangan din ng operational security o ang pagsigurong ang dapat lang makaalam ang masasabihan ukol sa operasyon. Sa kabila nito, aminado ang Pangulo na may pagkukulang talaga ang mga pulis sa koordinasyon bago isinagawa ang operasyon. Kung may compliance po nangyari sa atas kung siguruhin may sapat na koordinasyon, parang sinagad po itong very minimum compliance. Sa madaling salita, dikita sa oras ng engkwentro ang abiso at mahirap masabi kung nagkaroon ng sapat na panahon upang ihanda ang ayuda kung kakailanganin. Lubang mahalaga ang koordinasyon sa pagitan ng hanay ng gobyerno at MILF dahil nakapaloob ito sa isang ceasefire agreement. Nang busiin na ng media kung may basbas ba niya ang operasyon, paligoy-ligoy ang sagot ng Pangulo. Sir, categorical answer lang po siguro. May go signal po ba ninyo yung operasyon po o wala? Sir, can we proceed with the mission? I don't think I was ever asked that question. At the same token, parang it's a rhetorical question, di ba, Lee? Yung, pwede ho ba namin hulihin itong pinapahuli ng korte? Pwede ko ba sagutin hindi? So hindi po, sir, kailangan po ng go signal po ng Pangulo? Yung, if they will have to wait for me with every action, then they will have to contend with all the other things that are occupying my attention. Kailan natin mahuhuli yung kriminal? Nagtalumpati ang Pangulo sa parehong araw na lumabas ang isang artikulo ng Manila Standard Today na nagsabing ang suspendidong PNP Chief Alan Purisima raw ang utak sa likod ng operasyon. Isang general na kasama raw sa operasyon ang source ng Manila Standard na nagsabing kaya nagpunta ang Pangulo sa Zamboanga ay dahil inaasahan niya umanong magiging matagumpay ang operasyon at madadakip sina Marwan. Pumayag daw ang Pangulo dito dahil matagal na ring tinututukan ni Purisima sina Marwan. Sabi pa ng source, kailangan daw ng break ni Purisima para maisalba ang kanyang imahe sa publiko, lalo na't 6 na buwan siyang suspendido dahil sa ilang umano'y anomalya sa PNP. Pero pinakilos daw ni Pangulo Aquino si Purisima ng incognito. Ibig sabihin, hindi pwedeng akuin ni Purisima ang operasyon kahit na magtagumpay pa ito. Wala pang tugon si Purisima tungkol dito. Kinumpirma rin ng isang police officer na source ng GMA News ang pangunguna ni Purisima sa operasyon at pakipag-ugnayan sa kanya ng nasibak na sina Peñas. Alam din anya ng Pangulo at ni Executive Secretary Paquito Ochoa na chairman ng Presidential Anti-Organized Crime Committee o PAOC ang tungkol sa operasyon. Sa kabila ng mga pangyayari, binigyan din ng Pangulo na hindi dapat maapektuhan ng engkwentro ang gumugulong na usaping pangkapayapaan sa Mindanao. Bagkus, dapat pa raw itong maging hudyat para ituloy ito. Sa huli, kinilala ng Pangulo ang kabayanihan ng mga nasawi na kabilang sa pinakamagagaling sa ating kapulisan. Nagdeklara rin siya ng National Day of Mourning para sa kanila. Para sa unang balita, Oscar Oida, reporting.